Miggy, anak, huwag mong lagyan ng gatas ang kanin ni Miko. Pero mommy, sabi niya gusto niya ng sinangag na may sabaw. Wah! Mommy, si Messi kinukuha yung hotdog ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Selena habang sinisikap na paghiwalayin ang dalawang pares ng maliliit na kamay na nag-aagawan sa huling piraso ng hotdog sa plato. 6:00 pa lang ng umaga, pero ang maliit nilang apartment sa Quezon City ay parang isang palengke sa kasagsagan ng gulo. Ito ang kanyang pang-araw-araw na realidad, isang ina, 4 na taong gulang na mga anak. Mga quadruplets. Hinaplos niya ang buhok ni Mia, ang bunso sa 4, na mahinahong kumakain sa kanyang upuan. Mia, baby, pakiabot kay mommy yung baso mo, please. Sumunod naman ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, laging may isang anghel. Ngunit kahit ang 3 pa ay parang maliliit na ipo-ipo, hindi kayang itago ni Selena ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagod, puyat, at halos walang oras para sa sarili, lahat ng iyon ay totoo. Pero habang pinagmamasdan niya ang 4 na milagrong sabay-sabay na dumating sa buhay niya, isang mainit na damdamin ang bumabalot sa kanyang puso. Kayo ang lakas ko, ang bulong niya sa sarili habang isa-isang pinupunasan ang mga bibig na puno ng kanin at ketchup. Kayo ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Matapos ang halos 1 oras na tila isang marathon, sa wakas ay naihanda na niya ang 4. Magkakamukha ang kanilang mga damit, 2 pares ng asul para sa mga lalaki, sina Miggy at Miko, at 2 pares ng pink para sa mga babae, sina Mia at Masi. Habang isinasakay niya sila sa tricycle papunta sa kanilang preschool, ang Little Sprouts Academy, hindi niya maiwasan ang mga tingin at bulungan ng mga kapitbahay. Laging ganoon. Isang dalaga na may 4 na anak. Isang misteryo. Isang tsismis na naghihintay na mabuo. Ngunit sanay na si Selena. Ang mahalaga ay ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang mga anak. Pagkahatid sa mga bata, dumiretso na siya sa St. Jude Medical Center para sa kanyang shift bilang isang nurse. Dito, ang kaguluhan ay napapalitan ng organisadong pagmamadali. Ang mga sigaw ng mga bata ay napapalitan ng mahihinang tunog ng mga makina at pakiusap ng mga pasyente. Selena, buti nakahabol ka, bati ni Rona, isang kapwa nurse na kaibigan na rin niya. Grabe, parang lalo kang gumaganda. Ano ba ng sikreto mo? Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Selena. Sikreto. 4 na alarm clock na may paa at kamay. Nagtawanan sila. Alam mo, hanga talaga ako sa'yo, seryosong sabi ni Rona habang inaayos nila ang mga gamot. Nurse sa gabi, super nanay sa umaga. Pero teka, hindi ka ba nalulungkot? Alam mo na, 4 na ang mga anghel mo pero hanggang ngayon, wala ka pa ring inspirasyon. Ang ngiti ni Selena ay bahagyang naglaho. Alam niya ang ibig sabihin ni Rona. Bakit single pa rin siya? Saan ang ama ng mga bata? Mga tanong na 5 taon na niyang iniiwasan. Hinawakan niya ng mahigpit ang tray ng gamot. Masaya na ako sa mga anak ko, Rona. Sila lang, sapat na. Hindi na umimik si Rona, marahil ay naramdaman ang biglaang paglamig ng kanyang boses. Lumipas ang maghapon sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Sa bawat iniksyon na kanyang itinuturo, sa bawat sugat na kanyang nililinis, naroon ang kanyang dedikasyon. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw. Nang matapos ang kanyang shift, pagod ngunit masaya siyang umuwi. Ang unang yayakap sa kanya sa pagbukas ng pinto ang laging pinakamagandang parte ng kanyang araw. Ngunit pagdating niya, tahimik ang bahay. Ang kanyang ina, na siyang nagbabantay sa mga bata tuwing siya inasa trabaho, ay may iniabot sa kanyang isang puting sobre. Galing sa eskwelahan ng mga bata, anak, sabi ng kanyang ina. Para daw sa mga magulang. Kinuha ni Selena ang sobre. Siguro ay anunsyo lang para sa darating na family day. Binuksan niya ito habang umuupo sa maliit nilang sofa. Isang formal na liham, nakalimbag sa magandang papel. Is cordial invitation to all parents and guardians of Little Sprouts Academy. Binasa niya ang mga detalye. Isang espesyal na programa raw ang gaganapin sa susunod na linggo, isang seminar para sa mga magulang na may temang e-building future leaders at home. We are honored to have a very special guest speaker, titan of industry and an inspiration to many. Bahagya siyang napangiti.
Mukhang maganda ang programang ito. Ipagpapaalam niya sa ospital na kailangan niyang umabsent. Mahalaga ito para sa mga anak niya. Itinuloy niya ang pagbabasa, hinahanap ang pangalan ng naturang guest speaker. The esteemed CEO of the Alcantara Group of Companies, Junes Maxine Alcantara. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Selena. Ang pangalan. Parang isang matalim na kutsilyo na biglang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Baka kapangalan lang. Baka ibang tao. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa muli ang pangalan. Maxine Alcantara. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isip. Nasa loob siya ng isang malamig at puting kwarto. Ang amoy ng antiseptic. Ang liwanag na nakakasilaw. At sa harap niya, isang babaeng may mukha ng isang anghel, ngunit may boses na kasing lamig ng yelo. Sinabi na ng mga doktor, Selena, sabi ng babae, hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. May problema sa'yo. At kahit wala, hindi ako interesado. Naramdaman ni Selena ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero paano kung... Walang paano kung madiing putol nito sa kanya. Ang mga mata nitong kasing kulay ng kape ay sa wakas ay tumingin sa kanya, puno ng pagkayamot at walang bakas ng anumang emosyon. Imposibleng magkaanak ka. Impossible. Ang sakit ng mga salitang iyon ay bumalik, sariwa at kasing tindi ng dati. Parang kahapon lang nangyari. Napapikit ng mariin si Selena, pilit na iwinawaksi ang alaala. Pagmulat niya, napansin niya ang isang maliit na papel na nakakabit sa liham. Isang flyer. Isang poster para sa event. At naroon ito. Ang mukha ng babae mula sa kanyang bangungot. Mas tumanda ng ilang taon, mas naging sopistikada, mas naging makapangyarihan. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ang suot ay isang mamahaling blazer. Ngunit ang mga mata ay parehong-pareho. Malamig. Mapanghusga. Walang kaluluwa. Ang mukha ni Maxine Alcantara. Nabitawan ni Selena ang liham. Ang poster ay dahan-dahang lumipad pababa, at ang nakangiting mukha ni Maxine ay tumama sa sahig, nakaharap sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw-ngao sa kanyang mga tainga. Ang nakaraan. Ang babaeng sumira sa kanya. Ang babaeng nagsabi sa kanyang hinding-hindi siya magkakaroon ng pamilya. Darating ito sa eskwelahan ng kanyang 4 na milagro. Anong gagawin niya? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Alcantara Group of Companies ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang pigil na paghinga ng 20 matataas na opisyal na nakaupo sa paligid ng mahabang lamisang gawa sa mahogany. Lahat sila ay nakatutok sa babaeng nasa dulo ng lamesa. Si Maxine Alcantara. Ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa isang mamahaling pluma, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim habang nakatitig sa direktor na kasalukuyang nag-uulat. And so, with projected 3% margin of error, we can expect 3%. Ang boses ni Maxine ay hindi malakas, ngunit puno ito ng otoridad na tila isang latigo na humampas sa hangin. Agad na natigil sa pagsasalita ang direktor. Ang pamumula ng kanyang mukha ay kitang-kita sa malamig na ilaw ng kwarto. Ma'am, it's a standard deviation, y variable that T. L. Reyes, pagputol ni Maxine, at sa pagkakataong ito ay ibinaba na niya ang pluma. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ng lamesa ay umalinggaw-ngao sa katahimikan. Ang Alcantara Group ay hindi nagbabayad ng milyon-milyon para sa standard deviation. Nagbabayad kami para sa katiyakan. At ang 3% pagkakamali ay 3% katamaran. You're fired. Walang emosyon. Walang pag-aalinlangan. Isang simpleng hatol na nagpatiklop sa buong mundo ng isang tao. Si Amy Reyes ay napanganga, hindi makapaniwala, ngunit walang sinuman sa kwarto ang naglakas loob na magsalita. Ang salita ni Maxine ay batas. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang pulong. I want new head of operations on Svideskisai tomorrow. That is all. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina na may malalaking pader na salamin at tanaw ang buong Bonifacio Global City,
ang kanyang mga takong ay umieko sa sahig na gawa sa marmol. Ito ang kanyang kaharian. Isang toring gawa sa salamin at bakal, isang mundo na siya mismo ang nagdisenyo, kung saan lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dito, walang lugar para sa pagkakamali. Walang lugar para sa kahinaan. Pagkaupo niya sa kanyang leather na upuan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigas sa kanyang panga. Don Ricardo Alcantara. Sinagot niya ito. Papa. Maxine, ang baritonong boses ng kanyang ama ay dumagundong mula sa kabilang linya. I trust the meeting went well. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. It was handled, maikling sagot ni Maxine. Good. Huwag mong kalimutan ang iyong commitment mamayang hapon. Little Sprouts Academy. It's a small affair, but good for our public image. The Alcantara name is not just about power, it is also about community. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa mukha ni Maxine, ngunit hindi ito umabot sa kanyang boses. Yes, Papa. Thy assistant has prepared the speech. Excellent. Remember who you are representing, Maxine. You are representing me. Our legacy. Nang matapos ang tawag, napapikit ng mariin si Maxine. Ang ating legacy. Ang mga salitang iyon ay parang isang kadena na nakapulupot sa kanyang liig mula pa noong bata siya. Ang bawat kilos, bawat desisyon ay para sa pangalan ng pamilya. Isang AC event sa isang maliit na preschool. Isang nakakabagot na tungkulin. Ngunit ang utos ng hari ay hindi mababali. Nang gabing iyon, sa kanyang malawak at tahimik na penthouse, ang kontrol na mahigpit niyang hinahawakan sa maghapon ay nagsimulang gumuho. Ang tunog ng nabasag na salamin. Ang sigaw. Ang amoy ng nasusunog na goma. Ang mainit at malagkit na dugo sa kanyang mga kamay. Pilit niyang niyugyog ang lalaking nasa tabi niya, pero hindi na ito gumagalaw. Pagkatapos, ang mga ilaw ng ospital. Ang mga doktor na nagbubulungan. At ang huling hatol, mas masakit pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. I'm sorry, Dinat Alcantara, the damage to your reproductive system is severe. It's a miracle you survived. Nagising si Maxine, humihingal at basang-basa ng pawis. Ang bangungot. Laging bumabalik ang bangungot. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Isang paalala ng kung ano ang kinuha sa kanya ng aksidenteng iyon, ang kanyang minamahal, at ang anumang pag-asa na maging isang ina. Ito ang sekreto niyang krus, ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Kung hindi ka aasa, hindi ka masasaktan. Kung hindi ka magmamahal, hindi ka maiiwan. Kinabukasan, habang inaayusan siya ng kanyang assistant, iniabot nito ang isang folder. Ma'am, ito na po ang final draft ng speech niyo para sa Little Sprouts Academy. Tinignan lang ito ni Maxine ng walang interes. Just put it in the car, Anna. Hindi niya kailangang basahin iyon. Ang mga salita ay hindi sa kanya. Ang mga ngiti na ibibigay niya mamaya ay hindi rin sa kanya. Lahat ay parte ng isang pagtatanghal. Isang pagganap bilang si Maxine Alcantara, ang perpektong tagapagmana. Ang kanyang mamahaling itim na kotse ay huminto sa harap ng isang makulay na gate. Little Sprouts Academy. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng pagkayamot sa kanya. Mga bata. Ingay. Gulo. Lahat ng bagay na wala sa kanyang kontroladong mundo. Bumaba siya ng kotse, ang kanyang anyo ay isang malaking kontradiksyon sa masayang paligid. Ang mga guro ay agad na sumalubong sa kanya, halatang nasisilaw sa kanyang presensya. Welcome po, Yunath Alcantara. Isang malaking karangalan po. Tumangol lang siya bilang sagot. Habang ginagabayan siya papasok sa grounds ng eskwelahan, ang mga mata niya ay abala sa pag-scan sa lugar, iniisip kung paano tatapusin ang obligasyong ito sa lalong madaling panahon. At doon, sa gitna ng isang maliit na playground, nahuli ng kanyang tingin ang isang eksena. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro, nagtatawanan. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. 4 na bata. 2 lalaki, 2 babae. Magkakamukha ng damit. Magkakamukha ng mukha. At habang sila ay tumatawa at tumatakbo, isang sandali, sabay-sabay silang lumingon sa kanyang direksyon. Huminto sa pagtibok ang puso ni Maxine.
Parang huminto rin sa pag-ikot ang mundo. Hindi dahil sa bilang nila. Hindi dahil sa kanilang pagkakahawig. Kundi dahil sa kanilang mga mata. Isang pares ng mga matang kulay kape. Mapungay. Seryoso kahit sa gitna ng paglalaro. Isang pares ng mga mata na pamilyar sa kanya dahil araw-araw niya itong nakikita sa salamin. Ang mga mata niya. Nakatayo si Maxine na parang isang estatwa sa gitna ng daan, ang kanyang malamig na panlabas na anyo ay biglang nagkabitak-bitak. Ang lahat ng kontrol, lahat ng disiplina ay biglang naglaho. Sa isang iglap, siya ay hindi na hindi na isang alkantara. Siya ay isang babaeng nakakita ng isang multo sa liwanag ng araw. Ang mga matang iyon paano? Paanong posible? Parang may sariling isip ang mga paa ni Selena. Habang papalapit ang oras ng programa, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagtulak sa kanya na pumunta sa eskwelahan. Hindi para manood, kundi para ilayo ang kanyang mga anak. Kailangan niyang kunin sina Miggy, Miko, Mia, at Masi bago pa man sila makita ni Maxine. Kailangan niyang protektahan ang kanilang tahimik na mundo mula sa anino ng babaeng iyon. Ngunit huli na ang lahat. Pagpasok niya pa lang sa gate, nakita na niya ang eksena. Ang mamahaling itim na kotse. Ang mga gurong nagkakagulo. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Maxine Alcantara, matikas sa kanyang itim na business suit, na parang isang reyna na bumisita sa lupain ng mga mortal. At ang mga mata nito ay nakatutok sa iisang direksyon. Sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa playground. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Selena. Humigpit ang pagkakahawak niya sa strap ng kanyang bag, hihilahin na sana niya ang kanyang mga anak palayo nang biglang lumingon si Maxine. Nagtama ang kanilang mga mata. 5 taon. 5 taon ang lumipas, ngunit sa isang iglap na iyon, parang walang nagbago. Ang sakit, ang galit, ang pait, lahat ay bumalik. Ang mukha ni Maxine ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Selena dati, pagkabigla. Isang purong, hindi nasasala na pagkagulat. Mabilis na naglakad si Maxine palapit sa kanya, hindi na pinapansin ang mga gurong bumubuntot dito. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dagundong sa dibdib ni Selena. Hinawakan ni Maxine ang kanyang braso, ang pagkakahawak ay mahigpit at nanginginig. Dito tayo mag-usap, utos ni Maxine, ang boses ay pabulong ngunit puno ng diin. Hinila siya nito palayo sa karamihan, sa isang sulok malapit sa pader ng library kung saan walang masyadong tao. Binitiwan siya ni Maxine. Ang mga mata nito ay galit na nagsusukat sa kanya mula ulo hanggang paa, bago muling bumaling sa mga bata sa di kalayuan. Sino ang mga batang iyon? Tanong ni Maxine, ang bawat salita ay mabigat. Sinubukan ni Selena na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Ito na. Ang komprontasyong 5 taon niyang kinatakutan. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na naipon niya bilang isang ina. Mga anak ko, sagot niya, sinisikap na maging matatag. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maxine. Isang tawa na walang saya, puno ng pangungutya. Mga anak mo. Selena, wag mo akong gawing tanga. Kilala kita. Naaalala ko ang lahat. Lumapit ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Sinungaling. Sinabi ko na sayo, baog ka. Ang salitang iyon. Baog. Tila isang sampal. Ang parehong salita na sumira sa kanya noon. Pero ngayon, hindi na siya ang babaeng iyon na basta na lang iiyak at tatanggapin ang hatol. Ang galit na matagal nang natutulog sa loob niya ay biglang nagising. Nagkamali ka, mariing sabi ni Selena, ang boses niya ay mayroon ng talim. Nagkamali ang mga doktor mo. O baka naman sinadya mong magsinungaling. Ang akusasyon ay tumama kay Maxine. Nakita ni Selena ang bahagyang pagkabigla sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng galit. Anong pinagsasabi mo? Sila, sabi ni Selena, itinuturo ang 4 na bata na ngayon ay napapatingin na sa kanilang direksyon, marahil ay nararamdaman ang tensyon. Sila ang ebidensya na nagkamali ka. At sila mga anak mo rin sila, Maxine. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Maxine ay namutla. Ang pagiging kalmado nito ay naglaho, napalitan ng isang halo ng pagkalito at hindi maitagong gulat. Tumingin ito sa mga bata, pagkatapos ay bumalik sa kanya, na parang sinusubukang intindihin ang isang imposibleng palaisipan.
Hindi totoo yan, bulong ni Maxine, mas para sa sarili niya kaysa kay Selena. Ngunit ang pagtanggi sa kanyang boses ay mahina. Ang katotohanan ay nasa harap na niya, sa apat na maliliit na mukha na refleksyon ng sarili niya. Biglang nagbago ang anyo ni Maxine. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig at desperadong depensa. Ang isiswi ay bumalik. Ang reyna ay muling isinuot ang kanyang baluting yelo. Ngayon naiintindihan ko na, sabi ni Maxine, ang boses ay puno ng panunuya. Ito pala ang plano mo. Matapos ang lahat ng taon na ito, babalik ka na may dalang mga bata para ano? Para mangikil. Pera lang ang habol mo. Isa kang desperada. Ang bawat salita ay isang patalim. Desperada. Mukhang pera. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa salitang bao. Dahil ngayon, hindi lang pagkatao niya ang inaatake, kundi pati na rin ang pagiging ina niya. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko, sigaw ni Selena, hindi na napigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. 5 taon. 5 taon ko silang pinalaking mag-isa. Nasaan ka? Nasaan ka noong kailangan nila ng ama, ng isa pang ina? Nasa Torka, nagpapakasasa sa yaman mo habang ako, pinupulot ang bawat sentimo para may maipakain sa kanila. Ang kanilang pagtatalo ay nagiging mas maingay. Ang kanilang mga tinig ay tumataas. Hindi na nila napapansin ang paligid. Mommy! Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Mia, ang pinakamaliit sa apat, ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa umiiyak niyang ina. Hinila nito ang laylayan ng palda ni Selena. Mommy, okay ka lang po? Pagkatapos, ang mga mata ni Mia ay lumingon kay Maxine. Mga mata na puno ng inosenteng pagtataka. Itinuro niya ang babaeng estranghero na nagpaiyak sa kanyang ina. Mommy, sino po siya? Ang simpleng tanong ay parang isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Para kay Selena, iyon ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang sakripisyo. Para kay Maxine, iyon ang tanong na sumampal sa kanya ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Sino siya sa buhay ng mga batang ito? Isang estranghera. Isang multo. Isang kasinungalingan. Nakatitig si Maxine kay Mia, sa maliit na mukha na salamin ang sarili niya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang reyna ng Toreng Kristal ay hindi alam ang isasagot. Tuliro. Iyon ang tanging salita na kayang ilarawan ang estado ni Maxine habang paalis ng Little Sprouts Academy. Hindi niya ginawa ang kanyang talumpati. Iniwan niya ang lahat, ang mga guro, ang mga magulang, ang kanyang assistant, sa gitna ng pagkalito. Ang tanging nasa isip niya ay ang tanong ng maliit na bata. Mommy, sino po siya? Pagdating niya sa kanyang opisina, ang Toreng Kristal na dati niyang kanlungan ay parang isang kulungan. Ang mga pader na salamin ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Umupo siya sa kanyang lamesa, ngunit ang mga numero sa financial reports ay lumalabo. Ang nakikita lang niya ay 4 na pares ng mga matang kulay kape. Ana, tawag niya sa intercom, ang boses ay garalgal. Cancel all the appointments for the rest of the day. And I need you to do something for me. No questions asked. Ilang minuto lang ay pumasok na si Ana, ang kanyang tapat na assistant, na maihalong pag-aalala sa mukha. I-research mo ang lahat tungkol kay Selena Rosales. Isang nurse. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira, saan nagtatrabaho, lahat. At higit sa lahat, huminto si Maxine, lumunok, kumuha ka ng private investigator. Kailangan kong makakuha ng sample. Isang hibla ng buhok. Baso. Kahit ano. Mula sa isa sa mga batang iyon. Hindi nagtanong si Ana. Tumango lang ito at umalis, naiwan si Maxine sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang syudad sa ibaba na hindi naman talaga niya nakikita. Ang buong pagkatao niya ay nakasalalay sa resulta ng investigasyong ito. 2 araw ang lumipas na parang 1 taon. Si Maxine ay hindi makakain, hindi makatulog. Ang imahe ng galit at sakit sa mga mata ni Selena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng 4 na inosenteng mukha. Posible ba? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ng mga doktor. Pagkatapos ng lahat ng paniniwala niya. Isang hapon, pumasok si Ana sa kanyang opisina,
dala ang isang selyadong brown envelope. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang sobre sa lamesa ni Maxine at marahang umalis, isinara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Maxine habang pinupunit ang sobre. Sa loob, may mga dokumento mula sa investigator at isang maliit, nakatuping papel mula sa isang fake laboratory. Inuna niya ang papel. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Isang hilera ng mga numero at teknikal na salita ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa huling linya. Probability, maternity, 99.9%. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang baga. Nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Totoo. Ang imposible ay totoo. Siya ang ina. Siya ang ina ng 4 na bata. Ang katotohanang iyon ay hindi nagdulot ng saya. Nagdulot ito ng isang nakalululang pagguho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho at sa ilalim ng mga guho, isang bagay ang lumabas. Isang alaala. Isang alaala na mas malalim pa kaysa sa isang gabing pagkakamali. Hindi ito isang gabing pagkakamali. Ang isip ni Maxine ay biglang bumalik, hindi isang taon na ang nakalipas, kundi 5. Hindi sa isang mamahaling hotel, kundi sa isang maliit at simpleng apartment. Ang amoy ng nilulutong adobo. Ang malamyos na tawa ni Selena habang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa ospital. Ang init ng kamay nito sa kanyang kamay. Hindi ito isang gabing pagkakamali. Ito ay isang pag-ibigan. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Ang mga lihim na pagkikita. Ang mga ninakaw na halik sa parking lot ng ospital. Ang mga pangako na binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Ang pag-asang nakita niya sa mga mata ni Selena, isang pag-asa na natakot siyang angkinin. Si Selena, ang mabait at simpleng nurse na nagpatibok muli sa kanyang puso matapos ang trahedya. Ang babaeng nagpakita sa kanya na posible palang maging masaya. At pagkatapos ang pagtatapos. Pumasok siya sa mansyon ng mga Alcantara, masaya, handang sabihin sa kanyang ama na natagpuan na niya ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit naunahan siya. Nakaupo si Don Ricardo sa kanyang pag-aaral, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay isang folder. Mga litrato. Sila ni Selena, magkahawak kamay. Sino ito? Tanong ng kanyang ama, ang boses ay malamig at mapanganib. Papa, mahal ko siya. Tumawa si Don Ricardo. Pag-ibig. Maxine, isa kang Alcantara. Hindi tayo umiibig. Gumagawa tayo ng mga alyansa. At ang babaeng ito. Isang hamak na nurse. Isa siyang kahihiyan. Isang hadlang sa iyong kinabukasan. Hindi niya naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. Tumayo ang kanyang ama, ang presensya nito ay nakapanliliit. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Hiwalayan mo siya. O sisirain ko siya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakakuha ng lisensya. Sisirain ko ang pamilya niya. Bibigyan kita ng isang araw para magdesisyon. Ang sakit ng alaala ay kasing tindi ng dati. Ang takot na naramdaman niya para kay Selena. Ang bigat ng pangalan ng Alcantara. Ginawa niya ang tanging alam niyang gawin para protektahan si Selena, sinaktan niya ito. Sinaktan niya ito sa paraang hindi na ito babalik pa. At para selyuhan ang kanilang paghihiwalay, ginamit niya ang sarili niyang trahedya laban dito, sinasabing baog ito, tulad ng paniniwala niyang baog din siya. Sinungaling tibulong ni Maxine sa hangin, ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Siya ang sinungaling. Hindi si Selena, kundi ang kanyang ama. Dala ng isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya, sumugod si Maxine palabas ng kanyang opisina. Hindi niya pinansin ang tawag ni Ana. Nagmaneho siya pauwi na parang baliw, ang mga luha ay lumalabo sa kanyang paningin. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng mansyon. Natagpuan niya ang kanyang ama sa library, kalmadong nagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyari. Ibinagsak ni Maxine ang resulta ng test sa lamesa. Ano nang ibig sabihin nito, Papa? Sigaw niya, ang boses ay basag na. Bakit? Bakit niyo ako niloko? Bahagyang ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo.
Tiningnan niya ang papel pagkatapos ay tumingin kay Maxine. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Dahil kailangan mong mamili, mahinahong sabi nito. Ang pamilyang iyon na gawa-gawa lang o ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Niloko niyo ako. Sinabi niyong baog ako. Pinaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagdala sa iyo sa tuktok, sagot ng kanyang ama, tumatayo na ngayon. Isang kasinungalingan na ginawa kang malakas. Kung nalaman mo ang totoo, ano? Tatakbo ka pa balik sa babaeng iyon? Magiging isa kang ordinaryong ina? Isasayang mo ang pangalang Alcantara? Napaatras si Maxine. Ang buong buhay niya, ang kanyang tagumpay, ang kanyang sakit, lahat ay itinayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan na dinisenyo ng sarili niyang ama. Tiningnan siya ni Don Ricardo, ang mga mata ay walang awa. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya. Kahit pa ibig sabihin on ay ilayo ang mga batang iyon sa iyo. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang babala. Isa na itong deklarasyon ng digmaan. Lumipas ang ilang araw matapos ang maingay na komprontasyon sa Little Sprouts Academy. Para kay Selena, ang bawat araw ay puno ng kaba. Naghihintay siya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, isang tawag, isang sulat, o baka ang biglaang pagsulpot muli ni Maxine. Ngunit wala. Tanging katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinilit niyang ibalik sa normal ang lahat. Ang paghahatid sa mga bata sa eskwela, ang pagtatrabaho sa ospital, ang paglalaro sa gabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, mayroong isang anino ng takot. Alam niyang ang katahimikan ay pansamantala lamang. Ang bagyo ay parating. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Miggy sa pagguhit, isang hindi pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na apartment. Hindi ito ang kotse ni Maxine. Mas malaki ito, mas makintab at mas mukhang marangya. Bumukas ang pinto sa likod, at isang lalaking nakabarong, may edad na at may dalang isang otoridad na tila kayang payukuin ang sinuman, ang bumaba. Agad na naramdaman ni Selena ang panganib. Kahit hindi pa niya ito nakikita noon, alam niya kung sino ito. Ang mga mata. Ang tindig. Ang aura ng kapangyarihan. Ito ang ama ni Maxine. Si Don Ricardo Alcantara. Mabilis niyang sinabihan ang kanyang ina na ipasok ang mga bata sa kwarto at isara ang pinto. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto ng kanilang bahay. Magandang hapon po, magalang niyang bati, kahit na ang puso niya ay kumakarera. Hindi ngumiti si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagsuri sa kabuuan ng maliit na sala ni Selena, isang tingin na puno ng pagkamuhi, na para bang isang dumi ang tinitingnan nito. Ikaw si Selena Rosales, sabi nito. Hindi isang tanong. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Diretsyong naglakad si Don Ricardo papasok, hindi man lang naghintay na anyayahan. Umupo ito sa kanilang lumang sofa na tila pag-aari nito ang buong lugar. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito ng isang checkbook at isang pluma. Sumulat ito sandali, pinunit ang tseke, at inilapag ito sa maliit na lamesa sa gitna. Walang nakasulat na halaga. Blanco. Pangalanan mo ang presyo mo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at walang emosyon. 10 milyon? 20? Sabihin mo lang. At pagkatapos, ikaw at ang mga batang iyan ay maglalaho. Huwag na kayong magpapakita pa sa buhay ng anak ko. Napatingin si Selena sa tseke, pagkatapos ay sa mukha ng matandang lalaki. Ang alok ay hindi lang nakakainsulto, ito ay brutal. Ang tingin nito sa kanyang mga anak, na tinawag lang nitong mga batang iyan, ay nagpaalab sa galit sa kanyang puso. Ang galit na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ginoo, mariing sabi ni Selena, hindi po pera ang kailangan ko. At lalong hindi po mabibili ang mga anak ko. Kinuha niya ang tseke at sa harap mismo ni Don Ricardo, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Pagkatapos ay sa 4. Pagkatapos ay sa 8 hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang mukha ni Don Ricardo ay nagdilim. Ang manipis na patong ng pagiging sibilisado ay naglaho. Isang pagkakamali, sabi nito, ang boses ay mababa na ngayon at puno ng pagbabanta. Kung ayaw mo sa madaling paraan gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para makuha sila.
Tumayo ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Selena ang tunay na anyo ng halimaw na sumira sa relasyon nila ni Maxine. Sisirain kita, patuloy nito. Ipapakita ko sa buong mundo na isa kang bayarang babae. Isang pabayang ina. Isang taong hindi karapat-dapat na mag-alaga ng mga bata, lalo na ng mga batang may dugong alkantara. Aagawin ko sila sayo at sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pang muli. Nanghina ang mga tuhod ni Selena. Ito ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang mawalan ng mga anak. Nang makaalis na si Don Ricardo, napaupo si Selena sa sahig, nanginginig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto at ang maliliit na mga paang tumatakbo palapit sa kanya. "Mommy, sino iyong lolo?" "Nakakatakot siya," sabi ni Miko. Niyakap ni Selena ang kanyang 4 na anak ng sobrang higpit, na parang sa pagyakap na iyon ay mapoprotektahan niya sila mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. "Wala iyon, anak. Isang masamang panaginip lang." Ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Ang patunay ay dumating makalipas ang 3 araw. Isang opisyal na mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Ang pangalan ng law firm na nakasulat sa labas ay isa sa pinakamalaki at pinakakilala sa buong Pilipinas, ang klase ng law firm na mga bilyonaryo lang ang kayang upahan. Nanginginig ang mga kamay ni Selena habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay mga dokumento. Mga legal na papel na puno ng mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa unang pahina ay malinaw na parang kristal. Petition e sole custody. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pangalan ng nagpetisyon. At doon, sa ilalim, nakalimbag sa itim na tinta. Petitioner, the Alcantara family. Hindi si Maxine. Hindi si Don Ricardo. Ang buong pamilya. Isang institusyon. Isang dinastiya. Laban sa kanya, isang simpleng nurse. Ang mga dokumento ay nahulog sa sahig. Napayuko si Selena, ang mga luha na pinigilan niya sa harap ni Don Ricardo ay bumuhos na ngayon na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Ito na ang katapusan. Paano siya lalaban? Paano lalaban ang isang maya sa isang agila? Paano niya poprotektahan ang kanyang mga sisiw laban sa isang buong angkan na kayang bilhin ang lahat, pati na ang hustisya? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng pag-asa. Ang toreng kristal ni Maxine ay hindi lang pala mataas, ito ay isang kuta na may kakayahang durugin ang sinumang mangahas na lumapit. At ngayon, ang mga pader ng kutang iyon ay babagsak sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang takot. At sa ilalim ng takot, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa. Ang pag-ibig niya para sa kanila. Ngunit sapat ba ang pag-ibig? Natagpuan ni Maxine ang kanyang sarili na nakatitig sa bintana ng kanyang opisina, ngunit hindi ang mga nagtataasang gusali ng syudad ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Selena na puno ng sakit, ang mukha ni Don Ricardo na puno ng galit, at ang 4 na maliliit na mukha na puno ng pagtataka. Mula nang harapin niya ang kanyang ama, isang malamig na digmaan ang namuo sa pagitan nila. Hindi na sila nag-uusap. Ngunit nararamdaman niya ang bawat kilos nito. Alam niyang may ginagawa itong masama. Ang kapangyarihan ng mga Alcantara ay parang isang dambuhalang pugita. Ang mga galamay nito ay umaabot sa lahat ng sulok ng lipunan, tahimik ngunit nakamamatay. Ang kumpirmasyon ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono na hindi sinasadyang narinig ni Maxine. Dumaan siya sa labas ng library ng mansyon nang marinig niya ang boses ng kanyang ama, malinaw at malakas, na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. "Siguraduhin ninyong walang butas ang kaso," utos ni Don Ricardo. "Gamitin ninyo ang lahat. Ang kanyang trabaho bilang nurse, hanapan ninyo ng reklamo. Ang kanyang pinansyal na estado. Ang kanyang pagiging dalagang ina. I-package ninyo siya bilang isang unstable at unfit mother. Gusto kong makuha ang kustodya sa lalong madaling panahon." Napatigil si Maxine. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang petisyon para sa kustodya. Hindi lang niya ito binantaan, ginawa na niya. Ang kanyang ama ay gumagalaw na para sirain si Selena at agawin ang kanilang mga anak. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw.
Ang kanyang pananahimik sa mga nakalipas na araw ay hindi pag-iingat. Ito ay karuwagan. Ang kanyang pananahimik ay pagpayag sa mga plano ng kanyang ama. Sa hindi niya pagkilos, siya ay nagiging kasabwat sa krimen. Naalala niya ang mga mata ni Selena na puno ng galit. "Nasaan ka?" sigaw nito. At ngayon, alam ni Maxine ang sagot, wala. Wala siya noong kailangan siya ni Selena. At wala na naman siya ngayon. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, isang malaking media event ang inorganisa ng Alcantara Group. Isang press conference para sa paglulunsad ng bago nilang pundasyon, ang Alcantara Keres, isang proyektong idinisenyo para pabanguhin ang pangalan ng pamilya. Ito ang perpektong entablado. Ang perpektong sandata ni Don Ricardo para ipakita sa mundo kung gaano kabuti ang kanilang pamilya, habang sa likod ng mga kamera, sinisira niya ang isa pang pamilya. Ito rin ang magiging perpektong entablado para kay Maxine. Pumasok si Maxine sa ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lugar ay puno ng mga kamera, mga reporter, at mga maimpluwensyang tao. Sa entablado, nakaupo ang kanyang ama, ngumingiti at nakikipagkamay sa mga panauhin. Isang perpektong imahe ng isang pilantropo. Nang makita siya nito, tumango ito sa kanya, isang tango na nagsasabing, "Gampanan mo ang iyong papel." Umupo si Maxine sa kanyang itinalagang upuan, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Hawak niya ang isang papel na naglalaman ng kanyang inihandang talumpati, mga salitang puno ng kasinungalingan tungkol sa pagmamalasakit ng kanilang pamilya. Tinitigan niya ang papel. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ama. Nakita niya hindi ang kanyang ama, kundi ang isang hari sa kanyang trono, isang diktador na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kapangyarihan. At napagtanto ni Maxine na sa buong buhay niya, siya ay isa lamang prinsesa na nakakulong sa tor, isang tau-tauhan sa laro ng hari. Oras na para sirain ang laro. At ngayon, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang utak sa likod ng tagumpay ng Alcantara Group, ang aking anak, ang aming CEO, Gintas Maxine Alcantara. Tumayo si Maxine sa gitna ng masigabong palakpakan. Naglakad siya papunta sa podium. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ng kamera ay nakarehistro sa kanyang mukha. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang ngiti ng isang taong malapit ng maging malaya. Tumingin siya sa mga matang nakatitig sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nakangiti ng may pagmamalaki. Pagkatapos, binitiwan niya ang papel na hawak niya. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang lumipad pababa sa sahig ng entablado. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula ni Maxine. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, umaalingaw sa buong silid. "Mayroon akong kailangang aminin." Ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo ay unti-unting naglaho. Ang pundasyong ito, ang Alcantara Keres, ay isang kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Nagkatinginan ang mga reporter, sinisigurong gumagana ang kanilang mga recorder. "Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa isang kasinungalingan," patuloy ni Maxine, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang ama. Isang kasinungalingan na nagsasabing ang kapangyarihan at pera ang pinakamahalaga sa lahat. Ngunit natuklasan ko kamakailan na hindi pala. Natuklasan ko na mayroon akong 4 na dahilan para maniwala na mali ang lahat ng itinuro sa akin. Huminga siya ng malalim. "Mayroon akong 4 na anak." Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magkislapan na parang kidlat. Ang kanilang ina ay isang babaeng minahal ko 5 taon na ang nakalipas. Isang babaeng pinilit akong iwan dahil sa banta at manipulasyon ng aking sariling ama. Itinuro ni Maxine ang kanyang ama. Si Don Ricardo ay natigilan sa kanyang upuan, ang mukha ay namumutla, puno ng galit at hindi makapaniwala. Ang parehong tao na naglunsad ng pundasyong ito para sa pagmamalasakit, ay ang parehong tao na kasalukuyang sumusubok na sirain ang isang mabuting ina at agawin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Ang lahat ng ito para protektahan ang isang pangalan. Isang legacy. Tumayo si Maxine ng tuwid, ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid. "Ngayong hapon, pinipili ko ang aking pamilya. At sa pagpili sa kanila, kailangan kong talikuran ang lahat ng kasinungalingang ito.
Tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera. Tinatalikuran ko ang pangalang Alcantara para sa tunay kong pamilya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod si Maxine. Hindi niya pinansin ang kaguluhan sa kanyang likuran, ang mga sigaw ng mga reporter, ang galit na sigaw ng kanyang ama. Naglakad siya pababa ng entablado, palayo sa kanyang trono, palayo sa kanyang toreng kristal, at palayo sa kanyang gintong kulungan. Sa kauna-unahang pagkakataon, malaya siya. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho, hindi papunta sa kanyang penthouse, kundi sa isang maliit na kalye sa Quezon City na hindi pa niya napupuntahan. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng apartment. Ang puso niya ay kumakabog na parang sasabog. Sinunog na niya ang tulay sa kanyang likuran. Pero ang tanong, ang pinto ba sa kanyang harapan ay magbubukas para sa kanya? Ang maliit na telebisyon sa sala ni Selena ay tila ang sentro ng buong sansinukob. Siya, ang kanyang ina, at ang kanyang 4 na anak na tahimik na nakaupo sa sahig ay nakatutok sa nagkakagulong balita. Ang live broadcast mula sa isang press conference ay naging isang pambansang iskandalo sa loob lamang ng ilang minuto. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Maxine. Hindi makapaniwala si Selena sa kanyang nakikita at naririnig. Ang babaeng kilala niyang malamig at walang puso ay nakatayo sa isang entablado, isinisiwalat ang lahat ng kanilang lihim, tinatalikuran ang yaman at kapangyarihan para sa kanila. Ang bawat salita ni Maxine ay isang pag-amin, isang pagsisisi, isang pagtatanggol. Nang sabihin ni Maxine na, tinatalikuran ko ang pangalang Alcantara para sa tunay kong pamilya, naramdaman ni Selena ang pagbagsak ng mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Nang patayin ng kanyang ina ang telebisyon, ang katahimikan sa kanilang bahay ay puno ng mga hindi masabing tanong. Tumingin si Selena sa kanyang mga anak. Naguguluhan sila, ngunit nakikita niya sa kanilang mga mata ang epekto ng mga narinig nila. Ilang sandali pa, isang mahinang katok ang narinig nila sa pinto. Nagkatinginan si Selena at ang kanyang ina. Ang puso ni Selena ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Alam niya kung sino iyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa pinto. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang imaheng hindi niya malilimutan. Si Maxine. Nakatayo sa labas ng kanilang simpleng apartment, wala na ang mamahaling business suit. Nakasuot lang ito ng simpleng blusa at pantalon. Wala na ang maskara ng C. Wala na ang aura ng Reyna. Ang naroon na lang ay isang babaeng may mga matang namumugto at puno ng pagsisisi. Isang babaeng mukhang pagod at nawawala. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Tinitigan lang nila ang isa't isa, ang 5 taon ng sakit at hindi pagkakaunawaan ay nasa pagitan nila. Si Maxine ang unang bumasag sa katahimikan. Selena, sabi nito, ang boses ay basag at nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi lang ito isang simpleng sorry. Narinig ni Selena ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Ang pagsisisi para sa lahat. Para sa pag-iwan sa kanya noon, para sa masasakit na salitang binitiwan, para sa lahat ng gabing natulog siyang umiiyak, para sa lahat ng panahong pinalaki niya ang kanilang mga anak ng mag-isa. Hindi agad sumagot si Selena. Tumingin siya sa loob, sa kanyang mga anak na ngayon ay sumisilip mula sa likod ng sofa. Pumasok ka, mahinang sabi ni Selena. Pumasok si Maxine. Ang bawat hakbang ay maingat, na parang isang estrangherong pumapasok sa isang sagradong lugar. Ang mga mata nito ay agad na napunta sa 4 na bata. Ang 4 na maliliit na mukha na kanina lang ay nakita niya sa mga litrato, ngunit ngayon ay nasa harap na niya, buhay at totoo. Patawarin mo ako sa lahat, ulit ni Maxine, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa takot ko. Sa karuwagan ko. Sa pag-iisip ko sa sarili ko. Patawad kung iniwan kita. Patawad kung sinaktan kita. Umupo si Selena sa sofa. Bakit ngayon lang, Maxine? Bakit ngayon lang? Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, aminado ni Maxine. Dahil sa takot, pinili ko ang madali. Pinili ko ang legacy ng pamilya ko. Pero nang makita ko sila nang makita kita nalaman kong wala palang halaga ang lahat ng iyon kung wala kayo. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga bata, si Miggy, ang pinakamatapang sa 4, ay dahan-dahang lumapit kay Maxine. May dala itong isang maliit na laruang kotse na medyo sira na.
Itinaas niya ito kay Maxine, isang alok ng kapayapaan. Para sa'yo, mahinang sabi ni Miggy. Hindi na napigilan ni Maxine ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng bata. Kinuha niya ang laruan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa apat na bata. Ako si Maxine, sabi niya. Ako ang isa pa ninyong mommy. Ang mga bata ay nagkatinginan, pagkatapos ay tumingin kay Selena na para bang humihingi ng kumpirmasyon. Dahan-dahang tumango si Selena, isang ngiti na may bahid ng luha ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay sa isang iglap. Ito ay isang proseso. Ngunit ang pag-asa, ang pagsisimula ng paghilom, ay maaaring magsimula sa isang sandali. At ito na ang sandaling iyon. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang pag-uusap na puno ng luha at mga paliwanag, si Maxine, sa unang pagkakataon, ay nanatili. Sa pahintulot ni Selena, siya ang nagbasa ng kwentong pampatulog para sa mga bata. Nakaupo si Maxine sa sahig, sa gitna ng apat na maliliit na higaan. Ang kanyang boses, na dati nagbibigay ng utos sa mga boardroom, ay ngayon ay malambing at maingat habang binabasa niya ang isang kwento tungkol sa isang nawawalang bituin na sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Si Selena ay nakatayo sa may pintuan, tahimik na pinagmamasdan ang eksena. Apat na maliliit na ulo ang dahan-dahang bumabagsak sa kanilang mga unan, napapaligiran ng isang bagong boses na puno ng pagmamahal. Si Maxine ay lumingon sa kanya, ang mga mata nito ay nagtatanong, puno ng pasasalamat at takot. Ninisyan siya ni Selena. Isang maliit, marupok, ngunit totoong ngiti. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Marami pang haharapin. Ang galit ni Don Ricardo. Ang iskandalo sa media. Ang mga sugat ng nakaraan na kailangan pang hilumin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lima sa kanila sa loob ng maliit na silid, isang hindi perpektong pamilya na binuo mula sa mga sirang piraso, alam ni Selena na kaya na nilang harapin ang lahat. Dahil ngayong gabi, ang nawawalang bituin ay nakauwi na. At isang bagong kabanata, hindi man sigurado, ngunit puno ng pag-asa, ang kasisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagpapatawad ni Selena at Maxine, at ng kanilang apat na milagro. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, at bawat tibok ng puso sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam na ramdam ko ang bigat ng sakripisyo ni Selena at ang lamig ng pader na itinayo ni Maxine sa kanyang puso. Kasama ninyo akong nagalit, umasa at nasaktan. Sapagkat ang kwento nilang dalawa ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na handang magpatawad at bumuo ng panibagong bukas. Na kahit gaano pa tayo nasaktan ng nakaraan, laging may pagkakataon para sa paghilom at para sa isang bagong simula. At ngayon, sabik na akong marinig ang inyong mga puso. Ano ang tumatak sa inyo sa kwentong ito? Anong aral ang babaunin ninyo mula kina Selena at Maxine? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.